Human nature tells us nga kita gusto nato magpalayo basta na ikalisod. We don't want to face challenges. Naging coward ka. Naghanap ng excuses. Nagkatalawan. Tinood? Tinood. Kung mahimo pa lang, i-blame na to sa uban, and we don't want to take full responsibility. O kung na ito sa'yo, wala tayo responsibility. Why? Because you're cowards. So, sa Ginoo kay Joshua, be strong and be good courage because I will be with you. I will guide you wherever you go. Amen. You know, kita Christians, nagkadugay dapat nagkalambo ang atong obligasyon. You know, si David, wala siya nahadlok maging hari. Si Joshua, sabi niya, you will lead the thousands. Yes! Yes! Yes, sir! I will go! Kaklaro din sa Bible. Masimang katauhan niya dito, sabi niya, kami musunod si mo Joshua. Tingnan naman, if you are a leader, na kung sa diyan you don't know where you are heading, huwag kayo sumulunod. Kung leader ka nga huwag kayo courage, huwag mo sunod mo. Tingnan naman, una-una man ka mo ang bandon sa ship, mo ambak. Pwede ba na? Pwede na, may tabo. Pero if you have this kind of courage that you get it from God, because God will fight for you, the battle is the Lord's, you will fight. Muna yung ni Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Ask God that will enable you to give you strength. Usahay mo ko na nato, ako ni trabaho, ako ni buluhaton, ako ni pamilya, ako ni tanan. Nga karon, kisa dahil gahatag sa mo sa kusog, kisa nanghatag mo kaalam. Diba ang Diyos? Nausahay ko kita master sa doktrina, pagsugi na ito, dili ko magpagamit dino, ayaw ko, dili ko, wala. Tinood, wala, hindi ka makapunti mo, kaya mo wala ang decision. You have the freedom to choose. Pero naman, if you are a Christian, that you fully surrendered your life to the Lord, then be of good courage, speak you like men, magpakalalaki ka. Oh. Kasi matalawan na ta. Mga talawan, lisod biya na, no? Parang ilaga, madalagaga na, wala na tayo hadlok. Sige lang, prepare yourself at ubanga, you need to face it squarely. Do not run. You know what happened to Jonah? Idagan siya, palihog sa Ginoo. Kaya nga naman, naisa'y prejudice. Kinintawanan ni sila, kung ni sulong sa mga sa muna, walihan ko sila para ispera sa Ginoo ang iyang judgment. Yahay kayo sila, halikay ko at utong Spain, Tarsis ko. Pero ang Ginoo, kabalo sa Ginoo, sila kasing-kasing muna-una, gipaagi pa siya, kaon sila kong isda. You know, Christians, some are procrastinating. Itawag sa Ginoo, may bulatong sa Ginoo, hala, sige lang pang, sige lang, sabot ng Ginoo, panahon ng Ginoo, nagpadala o disiplina, dito kasabot, wala ka man nagigapon lagi mo, wala yung bigapon lagi. Do not wait for the time. No, nga itong kay Esau, nagikan na sa ikaw ng kadlo. Gamita po Lord, wala na. Sa akong paggamit sa Ginoo mo, kinaalam ang kasana ng sitwasyon. Ako sa nakauban, Pastor, gusto din ako yung mga lagal sa Ginoo. May naman doon siya nakakilala sa Ginoo. Nagagana sa sakit sa panglawas, pero ma-feel ni mo, ma-sense ni mo iyang sincerity. Gusto niya siya magpagamit, pero sa akong man, kaya masakit ko naman. You know, God wants us to be courageous. Pero dapat ang source atong courage dapat ikan sa Ginoo. Ikadalawa, that it needs to be balanced is the human effort. Human effort is important. In our text, Joshua 1:9, have not I commanded you? Be strong and of good courage. Now, kinsa man gisugo.
Ba si Joshua? Sugot ka. If you will just read verse 8, the Bible tells here, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Meditate upon God's word. Mula maging successful ka. Maging prosperous ka, kaya ano man, you are living in accordance with the principle of God's Word. But you must do your share. Walang imong parte ba? Tinuod na Ginoo, tawagan nimo, mukuyog sa nimo that this is promise. Pero do not go away. Ay palayo sa Diyos, idukdok ang imong kawalingon. Paul said, I can. Ikaw gyapon buhaton sa Ginoo nga instrumentality. Pero kung kanunay ang sulti ka, nga dili ko, busy ko, wala ko'y panahon sa may tabo. God will not use you to the fullest. You know, kung ako usa ka manager, I will give, more responsibilities to busy people. Because busy people knows to manage their time. They don't have this answer that's always no. Only, I will try. I will do my best. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. And you cannot fool God. Mabitaw na human responsibility. Human effort. Do your best, and God will do the rest. But if you're not doing your best, si Joshua, he prepared himself. This is not an overnight leader. He knows how to obey. Diba, may kasabihan ta, learn today, live tomorrow. A good leader is a good follower. Pero kung follower pa lang ka, mura kung leader, you're not a good follower. You are a good leader later on. Mga pastors na ako sa mga teachers na ako sa Bible school, we have a high regard. Sa Bible, honor them, sa double honor. Pataas ang respeto. Ang nasugo usahay, magkamalik-malik pag-ibig, kay istorya pa lang, kalakaon na. Nyawa kayo naminaw tarong. Kay naasa mo kasing ang kalipay, ipamalihog ko. Mamugay pamalihog perme sa iyong papa, sa iyong amo, sa iyong pastor, o whomever, nagaling ninyo, teacher ninyo sa school, pasalamat mo. Tingnan naman, sa to pa, kampante sila, manawag ninyo. Kaya kabalo sila na amoy willing hearts. But if you are always complaining, murmuring, nagkakadmakwan, malanganin na sila ang tawag. When God called kay Samuel, naminaw siya sa Ginoo. Noon na, nalibog pa siya. Pagkabalo niya, Lord, sige, speak to your servant, Lord. Kanindot. Mabitaw na, God requires us also like Joshua, nga naatay kasing kasing, teachable. Si Moses, basahan sa Bible na problema sa kay Joshua. Mamana si Joshua, di-aral niya ang mga butang. So, when the time came, na iyan ang panahon, kabalo siya. Ang sa'y kabalaka ng iyang mga constituents, dili mo sunod, kaya naging good. Follower man siya. Kung mga estudyante ka, na nasunod sa atong mga teacher, membro ka dati, pag kita naman maging leader, di kayo ka mabalaka. Kaya nga naman, di makauna-una, mauna ni Ron. Kaya sa mauna, lisod, bagay ko pasundon. Sulsod ko tudloan. Pero kaya sa mauna, ibuhat mo yung best. Maging maayo ka ng member, na student. Dili ka mabalaka na. Kaya nga naman, kung ikaw naman, mangayo. Sa ikaw yung mabuol, kabalog ka, mapabuhan din ka. Pinali sa tapang sa Diyos. That God will work into the hearts of those people. Kaya naman, God knew na naangkay, gitawag, na servant,
Nakasing-kasing. Nakikasing-kasing no nga mapiludsan. So God used Joshua. So sige no, these things that I have commanded you, iyan ang i-remember. God, in our human efforts, God will give us skills. So na skills na kaya na ito buhaton ng mga butang. God will give us this ability to do those things. Si Joshua, duble. Siya mulit sa katauhan. Of course, siya pumamalit. Paano? Provide lang mga pagkaon. And also, he will lead in the battle. Remember Jericho? Diba? It was a fortified city. Grabe lang fortresses. Lead niya ngapon. So, dili na siya ordinary na leader. He's an extraordinary leader. Kaya naman, naigupa. Kita gani atong pamilya lang atong kinalit, ang small na congregation maybe, kamay as ganti, sa Sunday school, murag, noon sa naman kanino, kapuya niya, oy, pagbiyahan pa mo. It's always really a challenge, na we lead people. Kita, number one, ang musabot. Pero gani kung kita ang saktunon, may ngunta nga, idiyayin mo, wala na may teacher, wala na may pastor, nakauntag. Kung naay mas spiritual among the group, ikaw na leader. Ayaw ibase sa imong mga members. Tingnan naman, sa ito pa, mas hamtong sila nimo. Ikaw mas na-leader mo sa scripture. So ikaw ang musalong. Ikaw ang magpasensya. Ikaw ang musabot. But some will think of that. So they go, ano na may klaseng leadership niya siya? Caring leader. Gusto ko at homogeneous ka ng masculine kahit ko. Pero makita nato sa Biblia na Joshua did his best. That's why when you lead these people, if you look at these verses, na musunod sa Joshua 9, in verse 10, then Joshua commanded the officers of the people, saying, pass through the host, command the people, saying, prepare your victuals. For within 3 days ye shall pass over this Jordan to go in to possess the land which the Lord your God giveth you to possess it. Nag-doubt ba siya? Pasunod sige go to the other side of the river. Wala siya ang una-una dinag-claim na dahil ng victory. May mga butang sa itong kinabuhi niya i-claim na ito dahil ng victory. In our spiritual walk with God, we are more than conquerors sa Bible today that love God. Kamusta yung gustuhan kinabuhi? Nangalagad na ba ka kay nalano? O nangalagad ka ng mga dinoulod? Kaya dito, i-claim mo dahan, Lord, I know, kanindot yun. Gawas pa na sa langit, natong kuyan. Sigurado yun na hata eternal life because we believe in the Lord Jesus Christ who died for our sins. Pero ang itawag, ikaw nga nindot nga sitwasyon diya sa prosesyo sa Ginoo. Ato na nag-claim kaya ikaw kanunay nagabasa sa pulong sa Ginoo, imong dinhi you meditate the word of God day and night, imong gi-observe the word observe here, you obey. In verse 8, according to that is written, the Bible says, then thou shalt make thy way prosperous. Then thou shalt have good success. It is like in the book of Psalms that you are like what? A tree planted by the rivers of water. Kita niyo dyan pinakadako ang puno din sa agro dapit doon nato. Daplin na sa sapa. Pag ikaw gani rooted and grounded ka sa truth, you will be strengthened. Muna nga na yung mga trials ang itawag ng mga kalisod, you have that courage. Nga naman, you prepare yourself. You make yourself competent. Well-informed ka na po kay skills. How to do it. Now si Joshua, i-prepare niya kaugalingon. Tinuod, lisod di siya, atas. Pero na-prepare niya kaugalingon Manang kita, whatever responsibilities niya hatag sa Ginoo kanato, we must accept it gladly. Ayaw sa paguna-unang inako na buhaton kay masipasikat ko, mapakyas na ko, God will not give you responsibility hindi mo makaya. Same yapon sa temptation. Kung natin mga temptation, mga problem, God will give you enough faith that you're able to escape it.
Kung una na ito, permi nga di ko na kaya, wa ko mahimo, ipangunahan mo ng Diyos eh. Si Joshua, wala naging question. Kung sa ang kinabuhi, beyond that river. Si Moses, diniliver sa Egyptian na mga soldiers by the Red Sea. Pero naman si Joshua, matupang naman mga soldiers, from soldiers to soldiers. So niya, I'm claiming that victory. So niya, within 3 days, prepare mo ha, manglakaw ta. In 3 days. I-claim na ito na ang land. Hindi. And he has this clear instruction. Pag kabalo ganit ka, if you are a skillful person, you know what to do, when to do it, how to do it. Mula si Joshua, pag-abot na dito, kabalo sa usahin mo niya. Kaya nga naman, knowledgeable sa kabutan. Sa gitawag na itong leadership, pag kasabot gali ka kung sa ang mga butang, klaro po ka makakal o instruction. Kung hindi makatawhan, sabihin niya, yes. Yes, Joshua, we will do it. Ingon pa din sa verse 18, whosoever he be that rebel against the commandment. Mas kuyaw ko gini sila, okay, naman. I will not hearken unto thy words, so sa maminaw ni mo, Joshua. In all that thou commandest them, imong gisugo, he shall be put to death. Only be strong and of good courage. Grabe, we will fight for you. Magdilit ko mga membro, na pagtanaw nila doon, alam-alam na niba. Yan, yun ang leader. Nga na, kasi, na pagkatao, pag-abot na ito sa kagrupo, mula alam na niba, or politician ba? Nauban, pagtanaw na mura, pilihono niya ito, ali na naman. Pagtanaw na ito niya, wala talaga, ali na naman. Kung sila, dahil. Kung hindi mo sunod, kami na bahala. Kusutin niya, nila, Joshua, just be strong and of good courage. Magpakaling po. In our lives today, we need to balance things out. This courage, hindi sa sulting na mag-isog-isog lang po sa baba. Kung hindi kailangan naatay dihugutan. Number 1, it is the divine power. Number 2 is the human effort. Divine power plus human effort equals good result. Ang mga butang diay sa atong kinabuhi, di lang sulting na extreme ta sa spiritual na mag-prayer ta. Yung mga students ay yun na ampo lang mo si Ginoo ani, di na ako mag-study. Di na madalas ampo. Dong. Mag-study ka. Kasi mayngon naman ka, mag-inom, paguran ko sa kong trabaho. Maningkamot ka. Ano pag tinapon? That's human effort. Si Joshua, gigabayan sa Diyos. Puso sa Ginoo, have I commanded thee. But as about Joshua, remember those things that I have told you. Utang si mong muna, si mong kasingkas. Tanan akong suko. And I will be with you. You see, in our Christian walk, mga igsoon, it's not easy sometimes. Sa pagbuhat sa kabukod sa Diyos. Pero kung aralo na ito di ay, pati sige mo, ang ako mga pulong, di na bukat. There's freedom. Sa inyo na ito, sige nagbasa sa Bible, murang buka, tagpatripok, o sa modilyoy. Nakasultin niya, come to me those who are heavy, laden, and weary, and I will give you rest. Na ang tinuod na kalipay sa pagsunod sa kabubuton sa Diyos. Munang kita natin kaisog sa katubang sa kinabuhi. Na ay pain, na ay suffering. That's the reality. Sa kinabuhi nga ni. Katubang ta, so what's our sword? Our sword is the Word of God. And we must deal with it with courage. Kung ang courage na ito, gikan sa taas, divine power. And also ang courage na ito because we know what to do. Human effort. Do not ask for an easy life, as one motivator said. Ask that God will give you more skills to combat those difficulties. Ayaw pagpangayo sa tawhay nga kinabuhi. Pangayoon mo sa Diyos na Ginoo mahatag kanimo og heavenly wisdom
daghan pa mga diskarte. Grit. No? Napay nag-determine ka nga mahuman mo ang mga butang para mahimo mo ang gusto mo mahimo. And you see, at the end of the day, pag wala ka ng salig sa inyong problema, hindi balanse. Kaingon ka nga, Lord, dalagon ka because you enabled me to do this. So wala ang self-gratification, kanang glorification ba, na sarili mo lang imo ang manahig. Pero gani ang mga butang, pagbuhaton mo, manahig ka mo sa Diyos, na imong gituman, lindot kayo ang mga butang. Especially kimi. No? Sa adlaw kami. Kuman mo simba, pwede kayo mo imong buhaton. Kumuha ka simba. Maski yun sa imong trabaho mo, bukak kayo, kabalo ka, nawa ka na may daan o guidance sa Ginoo. And when you pray, nindot ka na maampo ng protection, ang pingat ka sa Diyos, sino naman, nilipay nato siya sa una. Para to, read God's Word every day, pray before you go to work, before you go to school, ask God's guidance, parang ka sa Diyos, di lang so feeling okay lang po, positive thinking, di lang sa madala sa positive thinking lang, kaya once ma-provoke ka ang imong ego mabuhi, matingala ka, di na maayong akong ibuhat. You see? So when you allow mo ang Diyos na mahari sa kinabuhi, mingon ka like Joshua, I will be courageous. Ang courage ng ikan sa Diyos. Manindog ka pag-ihok. Our Heavenly Father, we come to you this morning. Dear Lord, sa among kinabuhi, naghalag yung mga struggles. O realidad yun na everyday na aming mga pains, na aming mga challenges, na natubang. Di mahundan namin, Lord. Salamat, Ginoo, kay you have not given us the spirit of fear, but of power, of love, and of sound mind. Ngunang giingon, Pablo kay Timothy. Timothy, you are a timid person. But remember this, ang Diyos wa naghatag kanimo sa espiritu sa kahapon, kundi sa kagahom, sa gugma, sa mayang pamunaw. Help us, dear Lord, nga sa among pag-atubang everyday, there are a lot of things that we are afraid of. We are afraid of our future. There's a lot of uncertainties na kang magkasiguruhan. Siguro dagaming natubang karon sa among trabaho, na mga deadlines o whatever, dapat mahuman. Kung aming mas estudyante kami, nag-struggle mo sa among grades, o whatever, sa among mga inahan sa balay. It seems, Lord, na pang-disiplina sa mga bata, mag-listen na big panton. Lord, give us courage na ikaw ginuhugiya mo, protect, muhatag ka alam, and also, Lord, allow us, dear Father, na kami mag-train. May Ginoo, makat pa kami sa mga butang on how to discipline them. Now, Lord, as they are growing older, yung kami maging outdated. We wanted to be a priest at all times. Nakabalumi on how to deal with them. Kaya kalimutan nag-uusap. You don't know what's happening in their schools, na ilang peers, ang ilang mga barkadas, na-influence sila sa mga ungodly na mga attitude. But help us, dear Lord, nga na kami kaiso, nga amo ni siyang atubang with love, nga Lord, masaktan nila, nga hindi maayon nila silang pagdako. We wanted them na naa sila ay maayon na future, maging responsible citizens, and God-fearing people, O Lord, na nag-serve ka din kanunay. And help us, dear Father, kami mga parents, O Lord, na kalibutan na usap with this technology and everything. Help us, dear Father, to be updated, Lord, and help us, dear Father, na buhato na mong itagaan na may palimot. Ang among kaiso, gikan kanino Ginoo, ang among Lord na pag-back up, ang among pabor, gikan ko Lord sa kaibalo kahalang ihatag ko kanamo. O kami mismo manitaw, we will do our share, our part. Lord, kaya kami kanasig, kakugi, nga ang mga butang, Lord, among himuon with our best abilities. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's take your seats. Oh, to Jesus. If you want to follow the Lord in water baptism or in
singing. Love and trust in His presence.